May mapagkakatiwalaang healer dito na pupuntahan natin bukas. Tinulungan niya ang mga taong mabawi ang kanilang mga alaala sa nakaraan at sigurado ko, matutulungan ka rin niyang mabawi ang inyong alaala. Naging hopeful si Aurora at ngumiti. Maraming salamat. Ngumiti si Alisa. Nakaramdam na ba kayo ng gutom? Tanong ni Alisa. Hindi pa. Saan ba ang kwarto ninyo? Tanong ni Aurora. Nilabas siya ni Alisa at tinuro ang kwarto niya sa kanya. Katabi lamang niya ito. Pupunta ako dito para i-check kayo from time to time pero kung may kailangan ka, ipaalam mo sa akin, okay? Sige po, sabi ni Aurora at lumapit si Alisa sa kwarto niya para mabigyan ng privacy ang mga bata. Bumalik si Aurora sa mga kapatid niya at agad na nagsalita si Zoren. Nagtiwala ka ba talaga sa babaeng yon? May choice ba tayo? Tanong ni Aurora. Tama, kailangan natin kumilos sa para nagtitiwala tayo sa kanya habang nag-iisip tayo ng paraan para makausap si Daddy, ani Zachary. Sobrang devastated siguro si Dad ngayon. Galit talaga ako sa babaeng yon. Paano niya tayo nakidnap? Galit na tanong ni Ezekiel. Kalma tayo. Sana matulungan niya tayong mabawi ang ating alaala, sabi ni Aurora at tumalon sa kama. Saan sa mundo matatagpuan ang lugar na to? Tanong ni Zoren. Mukhang ancient castle. Tugon ni Athena. Bakit di natin sabihin sa babaeng yon na iikot tayo sa kastilyo para mamasyal? Makakagawa tayo ng paraan para makatakas. Ano sa tingin nyo? Tanong ni Zachary. Sa tingin ko, magandang ideya yan. Hindi tayo pwedeng manirahan dito habang iniisip na totoo ang sinabi ng babae, sabi ni Ezekiel. Huwag muna tayong gumawa ng anumang galaw. Panghawakan natin ang sinabi niyang ipapagamot niya tayo. Tatakas tayo dito, sigurado, pero lay low muna tayo sa ngayon, Aurora said. Nagkibit balikat si Zoren at tumalon sa kama. Tumingin sa paligid ng lugar at humihikbi. Walang PES game dito. Habang buhay ba tayong natutulog at nagigising? Ganyan, kaboring ang buhay. Sa tingin ko, dapat nating harapin ang babaeng yon? Mungkahi ni Zachary. Sundin na lang muna natin ang sabi ni Aurora. Kung mababawi man ang ating alaala bukas, malalaman natin sinong tunay nating ina. Maghintay na lang tayo at kumalma, ani Amethyst. Patuloy pinapakalma ng mga babae ang kanilang galit ng mga kapatid. Nang gabi na, may kumatok sa pinto ni Alisa at tumayo siya mula sa kanyang kama para buksan ito. Nang makita niya si Prince Nylon, binati niya ito. Hey, nagpunta na ba dito si Michael? Hindi. Mabuti kasi binilaan ko siyang wag pumunta sa kwarto mo, sabi ni Prince Nylon. Talaga? Bakit? Tanong ni Alisa. Dahil alam kong pwedeng hindi mo to magustuhan. Ayoko na hindi ka komportable sa paligid dito. Dinala kita dito para maging masaya ka, sabi ni Prince Nylon, habang tahimik lang si Alisa. Pwede bang sumama ka sa akin sa pamamasyal? Sige, nakangiting sagot ni Alisa. Since okay naman ang damit niya, lumabas na lang siya ng kwarto kasama siya. Teka, i-check ko lang mga anak ko. Hayaan mo na lang muna mga bata. Kung patuloy mo silang bibisitahin, baka hindi sila maging komportable. Tandaan mo, hindi ka pa nila nakikita bilang ina nila. Pero may ibang paraan para ma-check ang mga to. Dinala siya ni Prince Nylon sa isang computer room at nag-click ng isa sa mga computer. Nakita ni Alisa ang maliliit niyang anak, seryosong nag-uusap sa loob ng kwarto. Obviously, may CCTV sa loob ng kwarto ng mga bata. Pero pwede bang sa akin na lang muna tong computer na to? Hindi ako komportable na may ibang taong nagmamonitor sa ginagawa ng mga anak ko, Alisa said. Consider it done, sabi ni Prince Nylon at agad nag-utos na dalhin ng computer sa kwarto ni Alisa. Pagkatapos, nagsimulang maglakad ang dalawa hanggang makalabas sila ng palasyo. Nagkaroon ng pagkakataong mapagmasdan ni Alisa ang palasyo at ito'y talagang napakaganda. It looks very cool and quiet with lots of soldiers stationed around strategically. Nagsimulang maglakad ng tahimik sina Prince Nylon at Alisa sa compound ng palasyo habang patuloy na sinasamba ni Alisa ang maraming magagandang disenyo na ginawa sa paligid ng palasyo. Kamusta na ang ama mo? Tanong niya. Okay lang naman siya. Di kita maipakilala sa kanya ngayon. Gagawin ko yan sa tamang panahon, sabi ni Prince Nylon. Hindi ba niya kukwestiyonin ang presensya ko at ng mga anak ko? Sinabi ko na sa kanya na ikaw at ang mga bata ang guest ko, sabi ni Prince Nylon. Nang pareho silang makarating sa harap ng isang malaking ribulto ng isa sa mga sinaurang hari, tumigil siya sandali sa paglalakad. Nagsimulang ikwento sa kanya ang iconic na hari. Naupo pa si Alisa sa tabi ng malaking bato, sa tabi ng ribulto at nakikinig sa kwento. Nakuha ng kwento ang interes niya na ayaw niyang tumigil si Nylon.
Gustong-gusto ni Alisa ang kwento ng kung paanong sa tulong ng hari ay napaunlad niya ang buong kaharian sa kabila ng pag-aakala ng lahat na babagsak na ito. Mahal ko talaga ang hari. Napakatalino at karismatik niya. Nakangiting sabi ni Alisa. Natutuwa akong nagustuhan mo. Ito ang dahilan kung bakit ginawa ang kanyang rebulto na isang gigantic na paraan. Sabi ni Prince Nylon at nagtanong. Pwede ba akong umupo sa tabi mo? Sige. Umupo si Prince Nylon sa tabi ni Alisa. Pareho silang nakaupo ngayon sa malaking bato. Ikaw lang ang anak ng dad mo. Siguro buong buhay mo nag-enjoy ka. Sabi ni Alisa. Oo, pinanganak akong may silver spoon at sobrang natutuwa ako. Kumakain ako ng kahit anong gusto kong kainin. Pupunta sa kung saan ko gustong puntahan. Nakukuha ko lahat ng nanaisin at gugustuhin ko. Naging madali ang buhay para sa akin pero hindi ako spoiled. Diligent ako, he said. Napatawa si Prince Nylon at nagtanong, hindi mo ba namimiss si Tyron? Magsisinungaling ako kung sasabihin kong hindi ko siya namimiss. Nang matapos magsalita si Alisa, agad nang dumating ang dalawang gwardyang tumatakbo papunta kay Prince Nylon. Aking prinsipe, hinihingi ng hari ang inyong presensya ngayon. Ang sabi ng mga gwardya na nakayoko ang kanilang ulo. Okay, sabi ni Prince Nylon sa mga guards tapos lumingon kay Alisa. Alisa, hayaan mo kung ihatid ka sa loob din pupunta ako sa aking ama. Sige. Tumayo si Alisa at nagsimulang maglakad sa loob kasama niya. Nagtataka si Alisa kung bakit biglang hiningi ng kanyang ama ang kanyang presensya. Na makapasok sila sa loob ng palasyo, naglakad na si Alisa papunta sa kwarto niya habang si Prince Nylon naman nagtungo sa kwarto ng hari. Actually, curious si Alisa na malaman kung anong gustong sabihin ng hari kay Prince Nylon. Nylon, bakit mo tinukot ang isang babae at ang mga anak niya ay dinala sa kaharian ko? So itong plano mo sa pagpunta sa North Hill para magdulot ng gulo, ha? Tanong ni Haring Trevor. Kaya kong ipaliwanag, Dad. Ipaliwanag mo na ano? Ang ating bansa naging mapayapa sa North Hill sa nakalipas sa daang taon. Pero ngayon ang Pangulo ng North Hill nagpadala sa atin isang sulat para ipadala pabalik ang babae at ang mga bata bago ang 24 na oras o magkakaroon ng digmaan? Sabi ni Haring Trevor. Ano? Nabigla si Prince Nylon. Hindi niya inaasahan na aabot sa ganong kalawak si Tyron para mabawi ang mga anak niya. Father, may dahilan kung bakit ko dinala ang babae at ang mga bata dito. Kaya kong ipaliwanag kung papayagan mo ko? Sabi ni Prince Nylon. Ibalik mo na ang babae at ang mga anak niya sa North Hill ngayon. Naniniwala ako na alam mo ang bunga ng digmaan. Ngayon gawin mo ang sinabi ko. Utos niya. Ama! Ang sabi ko, gawin mo ang sinabi ko. Sigaw ni Haring Trevor. Lumabas si Prince Nylon na mabigat ang puso. Bumalik agad si Alisa nang matanto niyang malapit nang lumabas si Prince Nylon sa kwarto ng hari. Pagdating sa kwarto niya, naging napakagulo ng kanyang isipan. Kung babalik siya sa North Hill, hindi ba't gagawing impero ni Tyron ang buhay para sa kanya? Ipagpapalagay ni Tyron na dinukot niya ang mga anak niya. Paano niya maipagtatanggol ang sarili sa harap niya? Inasahan ni Alisa ang darating si Prince Nylon ng gabing yon, pero hindi siya dumating hanggang makaramdam to ng antok. Tiningnan niya ang mga anak niya sa pamamagitan ng computer at nakita niyang tulog na sila kaya't naligo siya pagkatapos ay bumalik sa pagtulog. Nagising siya kinaumagahan, may kumatok sa kanyang pinto at nang buksan niya ito nakita niya ang 6 na bata. Nakasuot sila ng bagong damit. Nahulaan ni Alisa na sa Prince Nylon siguro ang nagbigay ng damit para sa kanila. Binati nila si Alisa at saka siya nila tinanggap sa kwarto niya. Gusto namin mag-breakfast, sabi ni Zoran. Ah, okay. Agad pinuntahan ni Alisa ang remote at i-denial ito. Sa isang saglit lumitaw si Bermon. Gusto ng mga batang kumain ng almusal, sabi ni Alisa. Papunta na rin sana ako dito, nakaset ng table. Samahan mo na lang ako para kumain. Ang maliwanag ng ngiti ni Bermon kay Alisa at sa mga bata. Ah, parang royal breakfast ba? Kinakabahang tanong ni Alisa. Di man siya miyembro ng isang royal family, paano siya maimbitahang kumain? Hindi. Si Prince Nylon lang nasa mesa. Sinagot ni Bermon si Alisa at sinabi sa mga bata, samahan mo na lang ako. Sinundan ng mga bata si Bermon palabas. Agad naligo si Alisa at nagbihis saka lumabas at habang naghahanap ng daan papunta sa dining room, may narinig siyang boses na lalaki sa likod niya. Over there! Lumingon si Alisa at nakita si Michael. Nakasimangot at sinabing,
Sana hindi ka na kumakain kasama namin. Hindi, sagot ni Michael. Umiwas ng tingin si Alisa sa kanya at naglakad patungo sa direksyon na tinuro ni Michael. Hindi ba sinabi ni Prince Nylon na magkaibigan lang sila ni Michael? Bakit mukhang masunurin si Michael? O baka dahil wala si Michael sa teritoryo niya? Pagdating ni Alisa sa dining table, nakita niyang nakaupo ng mga bata sa paligid ng mesa. Pumunta rin si Alisa para maupo sa upuang pinakamalapit kay Prince Nylon. Sana mag-enjoy ka sa pagkain. Gesture ni Prince Nylon para sa lahat na magsimulang kumain. Hindi ka pa nagpapakilala sa amin, biglang sabi ni Zoren. Matagal nang curious sa mga bata kung sinong lalaki. Ako ang prinsipe ng kaharian na to. Pwede mo akong tawaging Prince Nylon, sagot ni Prince Nylon. Nice name. Naniniwala ako na alam mo na ang mga pangalan namin, tanong ni Zoren. Sige na, kumain na muna tayo, then we can talk. Sabi niya, tumukit sa mukha ni Alisa ang isang magandang ngiti. Pagkatapos, nagsimula na silang kumain lahat. Tahimik na kumain ang lahat. Pagkatapos silang kumain, nilinis ni Prince Nylon ang kanyang bibig gamit ang tissue sa harap niya at sinabi, Let's arrange a convenient time to go to the doctor. Katwiran niya, kailangan magpahinga muna ang mga mata bago niya dalhin ng mga to at si Alisa sa manggagamot. Please, let's go now, sabi ni Aurora. Ayaw mo bang magpahinga? Tanong ni Prince Nylon. Okay naman kami, please, let's go already. Tumalon si Aurora sa kanya sa upuan pagkatapos nagsimulang bumaba ang ibang mga bata sa kanilang mga upuan. Tumingin si Prince Nylon kay Alisa at nagkibit balikat ito. Tumayo rin siya pagkatapos nag-gesture si Prince Nylon para kay Alisa at sa 6 na bata. Please, follow me. Sinundan ni Alisa at ng 6 na bata si Prince Nylon sa labas ng palasyo at matapos ang 3 minutong paglalakad, nakarating sila sa isang magandang 1-bedroom flat. Parang bagong gawa lang ang building. Kumatok si Prince Nylon at di nagtagal binuksan ang pinto. Isang payat na maliit na babae ang lumitaw at agad na yumuko. My prince! Nasa bahay ba si Mr. Sidney? Tanong ni Prince Nylon. Opo, mahal na prinsipe. Pasok po. Sabi ng babae at tinakay si Prince Nylon kasama si Alisa at ang mga bata sa loob. Nang makarating ng sala, umalis ng babae at ilang saglit lumabas ng matandang manggagamot. Kulay puti ang buhok niya at balbas. My prince, I am so honored to receive your presence. Sabi ng matanda habang yumuyuko. Salamat po. Narito ako kasama ng aking mga kaibigan. Kailangan nila ng tulong? Please sit down, my prince. Magalang niyang gesture at nag-gesture din para umupo na si Alisa at ang mga bata. Magkamukha mga batang ito at ang babaeng to. Nahuhulaan ko na siya ang kanilang ina? Tanong ni Mr. Sidney. Sabay turo kay Alisa at sa mga bata. It's complicated, sabi ni Prince Nylon. Nawala ang memorya ng magaganda at gwapong batang to. Naniniwala akong matutulungan mo silang mabawi ang kanilang alaala. Ang matandang healer tumingin sa mga bata at pagkatapos tumingin pabalik sa prinsipe. Memory recovery is not what any doctor or healer can do. Sa totoo lang, may gantong sinaunang pamamaraan na ginamit ko sa pagtulong sa mga tao na mabawi ang kanilang memorya pero hindi sa lahat ng pagkakataon ito ay gumagana. Gumagana to ng 50% pero masasabi ko na mapanganib to. Mapanganib? Anong dahilan kung bakit mapanganib? Tanong ni Prince Nylon. Kung dito gumana, then we'll think of another solution. Sa tingin ko'y dapat mong subukan muna. My prince, kung lahat ng files mo ay nabura sa memory card mo, mababawi mo ba? Tanong ni Mr. Sidney. Hindi. Wala na akong tuluyan ng mabubura, he said. Nagtataka ka ba kung saan napupunta ang mga tinanggal na files na yon? Sa tingin mo ba, lumilipad sila palayo sa telepono? Hindi. Nasa telepono pa rin sila pero fully encrypted. Ang isang technology teacher pwedeng mangolekta ng iyong telepono. Mabawi ang bawat single data na iyong tinanggal, the old man said. Bakit memory card ang pinag-uusapan natin? Tanong ni Prince Nylon. Sinisikap kong ipaunawa sa inyo ang sakit na nangyari sa mga bata, ang pagkawala ng lahat ng mga files sa isang memory card. Actually, what happens with memory loss is that all human memories are erased from the brain. Ang utak nagiging ganap na blanco at bago, sabi ng matanda. Nagpatuloy siya. But memories go to the mind in an encrypted format, making it impossible for the brain to connect to it. Kung i-administer ko ang aking sinaunang paraan ng paggamot ng mga tao na may pagkawala ng memorya sa mga bata, magpo-focus ako sa brain dahil yun ang mukhang apektado.
Kung ito ay gumana, mababawi nilang kanilang memorya sa loob ng 6 hanggang 8 oras pagkatapos ng paggamot. Pero kung hindi, pwedeng masira ang kanilang utak at ang malala, maging baliw sila. Ito ang dahilan kung bakit sinabi kong napaka-risky. Tumingin ng prinsipe kay Alisa para makita ang reaksyon nito. Mukhang takot si Alisa. May mga salitang binubulong din ng mga bata sa tenga ng bawat isa. Binalik ni Prince Nylon ang tingin sa matanda at nagtanong, "Yun lang bang paraan para mabawi nila ang kanilang alaala?" May iba pa namang paraan, pero kakailanganin ng mahabang panahon at oras. Ang isang taong nakakanam na nakaraan ng mga batang to, dapat manatili sa kanila. Ikwento ko anong dating buhay nila sa nakaraan. Dalahin sila sa lugar na bago sa kanila and make them happy most of the times. Sabi ng matanda. Masyadong simple ang tunog niyan. Paano kung di yun gumana? Tanong ni Prince Nylon. Advice kong gawin mo to kahit 6 na buwan. Kung hindi pa rin to gumagana pagkatapos, pwede nating ipagsapalaran ng aking sinaunang panggagamot at umasa ito'y gumagana sa mga bata. Okay. Gagawa tayo ng desisyon na sa tingin natin pinakamainam, sabi ni Prince Nylon. Okay, my friends. Mag-aalay ba ako ng tubig o inumin sa inyo? Tanong na matanda. Salamat sa offer pero marami pa akong gagawin. Bye, Mr. Sidney. Ngiti ni Prince Nylon at lumabas kasama si Alisa at ang mga bata. Habang naglalakad pabalik sa palasyo, tinanong ni Prince Nylon si Alisa, "Anong nasa isip mo?" Mas gusto ko sanang kasama ko ang mga anak ko for 6 months. I will try all my impossible best na ikwento ang past nila at mapasaya sila, ani Alisa. Which could have worked except that my father wanted me to bring you and the kids back to North Hill before 3 p.m., he said. Narinig na ni Alisa ang sinabi nito sa kanya ng kanyang ama. Oh gosh, kung babalik kami sa North Hill, masisira ang buhay ko. Hindi ako papatahimikin ni Tyron. Hindi ko kayang sawayan ng ama ko, pero makinig ka, Alisa. Hihingi din akong permiso sa ama ko na manatili sa North Hill sandali. Gagamitin ko ang panahong to para protektahan ka, sabi ni Prince Nylon. Natatakot pa rin ako. Binalik ni Tyron ang kanyang posisyon bilang makapangyarihang tao sa North Hill. At ang Tyron na kilala ko ay may mataas na temper, sabi ni Alisa. Inawakan ni Prince Nylon ang kamay ni Alisa at sinabi sa kanya, Nagtiwala ka ba sa akin? Napabuntong hininga si Alisa at hindi alam kung anong sagot na ibibigay. Sabi ni Prince Nylon, magtiwala ka lang sa akin, please. Kung ako ang may kapangyarihan, hahayaan ko sanang manatili ka dito magpakailanman. Hindi na bale na makipagdigma laban sa North Hill para lamang sa'yo. Pero ang aking ama ay mahina at marami siyang mga bagay na pinagkakabalahan. Ayoko lang siyang abalahin. Malayang bumagsak ang luha sa mga mata ni Alisa, tapos sabi niya, Paano naman ang mga bata kung makakabalik kami sa North Hill? Babawiin sila ni Tyron at walang gagawin ang hayop niyang asawa, kung hindi ang mas lalong palalimin ang sitwasyon ng mga bata. Gusto kong makasama ko ang mga anak ko para matulungan ko silang maibalik ang alaala nila. Tumahimik si Prince Nylon at saka niya sinabi, Imposibleng mangyari yun dahil tiyak na babawiin ni Tyron ang mga bata sa atin oras na makabalik tayo sa North Hill. Lalo naman umiyak si Alisa. Naglakad na ang mga bata sa loob ng palasyo, iniwan ang dalawang matatanda na nag-uusap. Nilinis ni Prince Nylon ang mga luha niya at sinabi, Galit ako na makita kang umiiyak. Wala akong magagawa, sabi ni Alisa habang lalo siyang umiiyak. Napayakap siya ni Prince Nylon na may pag-aalala at saka dinala sa kwarto niya. Hayaan mo kung magsalita kay ama. Samantala, magbihis ka na at magbibihis na rin ng mga bata, sabi ni Prince Nylon at lumabas na. Bumalik siya sa kwarto ni Alisa makalipas ang 5 minuto at sinabi, Binigyan ako ni ama ng pahintulot na gumugol ng ilang oras sa North Hill. Like ilang months ang pananatili mo kasama ako, mga buwan? Bulalas niya at mabilis nang umiti. Huwag kang mag-alala sa tagal ng panahon. Basta alam mo na sisiguraduhin kong hindi kanya kayang saktan ni Tyron bago ko umalis. Makalipas ang ilang minuto, nasa loob na ng barko si Prince Nylon. Michael, Alisa at ang mga bata na naglalayag sa kanila pabalik sa North Hill. Nakapatong ang ulo ni Alisa sa leg ni Prince Nylon habang pinagmamasdan lang sila ni Michael nakaupo sa tapat nila. Tuwang-tuwa ang mga batang nasa loob ng ibang kwarto sa barko dahil pabalik na sila sa North Hill. May nag-isip pa na si Alisang pwedeng maging ina natin?
Biglang tanong ni Athena sa gitna ng mapaglarong pag-uusap nila. Sa tingin ko, posible. Sabi ni Aurora na kinagulat ng lahat. Nakita ko na si Alisa sa panaginip ko dati at si Marcela ayaw na ayaw niya kay mommy. Ako din. Ewan ko ba kung paano tayo naging anak niya? Sabi ni Ezekiel. Hindi ko rin alam kung gusto ko siya o hindi. Sobrang pagod ko ngayon. Bakit kailangan natin maranasan ang pagkawala ng alaala? Naiinis na tanong ni Amethyst. Pero paanong tayong lahat ay nawalan ng alaala? Kasabay ng pagkawala kay Daddy? Hindi ba't kahinahinala yon? Tanong ni Athena. Maingat at tinignan ng mga bata ang kanilang sarili. Minsan pinag-uusapan din namin ni Zoren ang tungkol dito. Sabi ni Zachary. Hindi ko na mahintay na makita si Dad, sabi ni Ezekiel. Ako din, sabi ng iba pang mga bata. Matapos ang 6 na oras na lumipas, ang barko, kalaunan, lumapag sa hangganan ng North Hill at ang lahat ay bumaba. Tumingin si Michael sa paligid at nagbuntong hininga. I returned to my land. You can go, Michael. We will found our way to Alisa's mansion, said Prince Nylon. Sige. Sumulyap si Michael kay Alisa at lumayo. Pagkalayo niya, agad niyang inagaw ang telepono ng isang tao at nagpakilala na siya, si Michael Illman. Ibibigay ko sa iyong iyong telepono. Hold on, sabi ni Michael sa lalaki at pumunta sa Google pagkatapos sinerge si Tyron. Na makita niya ang number ng personal assistant ni Tyron. Agad niya itong idinayal, pero hindi nito nasagot hanggat sa ika-20 niyang subok. Who in the world is this that I'm not dialing a weird number? Sabi ni Benji. Michael Illman. Benji? Sabihin mo kay Tyron na nasa North Hill ang mga anak niya at si Alisa ngayon, kasama si Prince Nylon na nakidnap sa kanila. Habang kinakausap kita, papunta na sila sa mansyon ni Alisa. Ang sabi ni Michael. Di nagsalita si Benji bagkos ibinabanan niya ang tawag. Agad niyang tinawagan si Tyron at ipaliliwanag ang sinabi ni Michael sa kanya. Ipadala mo ang kalahati ng mga tauhan mo sa bahay ko. Papunta na kami sa mansyon ni Alisa, utos ni Tyron. Abala siya sa kanyang home office nang dumating ang tawag. Tumayo siya at nagpalit ng kaki na tela na nagpamukha sa kanya ng isang militar. Bagamat hindi niya maalala ang sarili niya bilang Diyos ng digmaan, alam niya kung gaano kalaki ang kanyang kasanayan pagdating sa digmaan. Armado siya at lumabas. Na makalabas siya, nakita niya mga 120 lorries. Papunta na kami sa mansyon ni Alisa. Ngayon, tuturuan ko ng leksyon si Alisa at Nylon kung papanong ginalit nilang isang Tyron Illman. Kung sino man maglakas loob na maaway, unang mamamatay sa kamay ko. Galit na sabi ni Tyron. Oo, boss. Isang malakas na echo ng lahat ng mga lalaking to ang umalingaw na parang kulog. Ang palahong di niya nakita ang mga anak niya ay napakasakit para sa kanya. Pakiramdam niya ay may mga butong natanggal sa puso niya. Tanging galit ang nararamdaman niya kay Alisa at kung may gusto man siyang gawin ngayon, yon ay ilibing ng buhay si Prince Nylon at si Alisa. Evacuate! Tyron ordered those inside the biggest lorry and they all jumped down together. Tyron climbed into the lorry and said, I will go in a lorry. Only those who can get off can come with my cars. Yes, boss. Muli, umalingaw-ngaw ang malakas sa tinig ng sundalo. Magmaneho tulad ng isang psycho. Inutusan niya ang driver na umalis na. Samantala, ang ibang sasakyan ay nakasunod lamang sa kanilang likuran. Inabot na 15 minuto bago sila nakarating sa harap ng mansyon ni Alisa. Buksan ang gate! Ang utos niya ay kasing tigas ng bato. Marami sa mga tauhan niya ang agad na bumaba at tinamaan ng kanilang mga braso ang malalaking gate hanggang sa ito ay masira. Pagkatapos tinapon nila tong parang wala lang. Ilabas niyo muna ang mga anak ko, then drag those bastards here like dogs. Utos niya at sumigaw. Ako si Tyron Illman, ang pinakamakapangyarihang tao sa North Hill. Sino mang maglakas loob na kalabanin ako, sinisigurado ko, matitikman ang impyerno. At ang impyerno ko hindi lamang apoy na nagsusunog ng katawan, dahil maging espiritu susunugin ko. Ang galit ni Tyron ng sandaling ito ay pwedeng sirain ng mundo. Ano ang mangyayari ngayong tila nag-aapoy sa galit si Tyron? Mabawi kaya niya ang mga bata? At ano ang mangyayari kay Alisa at Prince Nylon kapag nakaharap sila ni Tyron? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.